Do you wanna know? Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ang video natin ngayon ay i-update ko kayo dito sa aking mga native na Phalaenopsis na niripat ko mga 2 weeks ago. Ayan, so titingnan natin ngayon guys kung ano nang nangyari sa kanila after 2 weeks, kung meron bang tumubong mga bagong ugat. Ayan, dito ko sila nilagay sa tabi ng bintana dahil bagong pa lang kasi sila, mga bagong tanim pa lang. So hindi ko muna sila sa araw. Pero actually ang mga Phalaenopsis ay hindi talaga to sila dapat ilalagay sa direct sunlight dahil nasusunog sila. Pero dito kasi mas malamig, kaya dito ko muna sila nilalagay habang hindi pa sila masyadong stable. So ngayon titingnan natin kung meron bang bagong tubong mga ugat. Ayan, so dito sa isa, ayan guys, kung napapansin niyo meron siyang bagong malusog na ugat. Ayan dalawa pala, meron ng isang maliit pa lang. Ayan tapos yung isa nandito sa loob. Ayan, so ibig sabihin maganda yung nila, maganda yung tubo nila dito sa bagong pinagtaniman kong transparent na pot. Actually hindi to pot, yung food container na transparent, ginawa ko lang taniman. Ayan, pero ililipat ko rin ito pag meron na akong Tapos dito naman sa isa, titingnan natin. Ayan, kung nakikita ninyo guys, ayan meron siyang napakalusog na ugat, tsaka meron pang isa na palabas pa lang. Ayan, tapos dito naman ito kasi yung hindi tumubo kahit matagal ko nang nilipat. Pero ngayon guys, ayan meron na talaga siyang bagong ugat. Kasi dati doon sa nilipatan ko sa kanya, ang tagal-tagal ko nang nilipat doon sa yung plastic bottle na may ang tawag doon, may kukurop. Pero hindi siya nagkaroon ng ng mga bagong ugat. Pero ngayon ayan ang lusog pa. Ayan. Tapos dito sa isa, tingnan natin dito sa isa. Ayan meron din siyang bagong ugat. Ayan, so nagustuhan nila yung bagong bagong pisto. Ayan so nagugustuhan nila dito. Ayan, so kahit pa lang, mga isa or dalawang ugat pa lang yung lumabas, at least merong bagong ugat. So ibig sabihin sila papunta na sa pagka-healthy. So abangan pa rin natin guys ang mga susunod na weeks kung nang itsura nila. I-update ko pa rin kayo dito. Ngayon ay puntahan naman natin yung iba ko pang mga Phalaenopsis. Ayan, meron na akong mga Phalaenopsis dito guys na naipakita ko na to sa naipakita ko na ito sa inyo dati. Ito yung mga Phalaenopsis ko na nakasurvive sa bagyong Odette. Dahil nung bagyong Odette kasi nilagay ko to sa likod para hindi masira. Yun pala, doon pala napunta yung mga sanga ng kahoy, kaya yung iba ko pang mga Phalaenopsis ay nasira kasi nadaganan ng mga sanga ng kahoy. So ang natira na lang sa 11, eto na lang 5 na lang yung natira. Ito dito 4, tapos yung isa, tika lang, yung isa nasaan na ba? Ito pala yung isa na ilang beses nang muntikang mamatay. Ito ilang beses na tong muntikang mamatay guys. Tapos buti na lang naagapan ko. Ayan, bumalik na naman sa pagka-healthy. Pero dati ganito siya kalaki. Pero nung nagkasakit siya, paliit ng paliit hanggang sa nagkaroon na lang siya ng ng 3 dahon. Pero ngayon, ayan bumalik na naman siya. Meron na naman siyang mga bagong ugat, tsaka dumami pa. Pero at least bumalik na siya sa pagka lusog. Ayan, tapos
dito ko muna. Iyan naman ay ano yan, Phalaenopsis ko na native pa rin, yung nakahang na yan. Ayan, yung mga dati ko pang mga Phalaenopsis na native. So yun na nga guys, ito yung aking mga Phalaenopsis na nakasurvive sa ano, sa bagyong Odette. Itong apat, dito sa apat kasi nagkasakit yung isa, dalawa pa lang dito yung ano, namumulaklak. Ito hindi pa ito namumulaklak, pero blooming size na talaga siya guys, pero hindi pa talaga siya namulaklak. Pati din ito, ayan oh, kung napapansin ninyo, ang laki-laki ng mga dahon, ang taba-taba. Ayan, ang kintab ng mga dahon. Pero, hindi pa talaga siya namumulaklak. Ayan. Pero, hindi ko siya, ano guys, hindi ko siya ginagamitan ng ano, ng pampabulaklak. Antayin ko lang talaga na mamulaklak siyang kusa. Ito namang isa, namumulaklak na ito isang beses. Tapos, nagkasakit din ito, kaya hindi pa siya namumulaklak uli. Ayan oh, kinain pa ng uod. Ayan, kung napapansin niyo yung mga dahon niya parang nangungulubo. Hindi naman nangulubot. Parang ganyan oh, hindi tulad dito na ano talaga. Kasi nagkasakit to guys. Buti nga ngayon parang okay na siya. Ayan, tapos dito naman sa isa, ito yung pangatlong bisis nang namulaklak. Ito yung pangalawang spike niya. Tapos ngayon, ayan, namumulaklak na naman siya. Ayan, meron siyang siyam na bulaklak. Ayan, oh. Hindi masyadong maano dahil against the light. Ayan, so ito siya. Ito yung bulaklak niya ngayon. Ang lalaki ng bulaklak nito guys, oh, halos kalahati ng palad ko. Ayan. Tinali ko siya dito dahil mabigat yung niya, bulaklak niya dahil napakalaki nga. Ayan oh. Ayan. Tapos guys, may mga nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung pataba na ginamit ko dito sa aking mga orchids, lalo na dito sa aking mga Phalaenopsis orchids. Dati ginagamitan ko sila nung yung mga fertilizer na nabibili sa mga Agrivit supply. Pero ngayon, organic na yung ginagamit ko. Mula nung natutunan ko yung paggamit ng dinikdik ng bawang, yun na yung ginagamit ko dito sa aking mga Phalaenopsis orchids. Ang ginagawa ko lang, magdidikdik lang ako ng mga 5 or 4 na piraso, didikdikin ko yun, tapos ibabad ko sa 1.5 liter na tubig, tapos ibabad ko siya overnight, tapos kinabukasan yun ang ginagamit kong pang spray sa dito sa kanilang mga ugat. Tapos itong mga dahon, pinupunasan ko din sila ng ng pinagbabaran ko ng bawang. Ayan, so yun lang guys, kasi ang napapansin ko effective naman dahil nagkaroon siya ng maraming ugat. Ayan, grabe talaga tong ugat. Sa ngayon lang, medyo parang nangungulubot itong mga ugat dahil hindi na sila laging nauulanan. Dahil dati, dito ko kasi sila nilalagay dyan banda. So, siya, nauulanan siya pag merong ulan. Pero, kasi nung nilagay ko sila doon, yung mga dahon nila parang naghahanap ng ng araw, kaya ganito yung forma. Kaya nilipat ko sila dito para babalik na naman doon yung yung kanilang mga dahon. Tapos yun na nga, mula nang ginamitan ko sila ng ng dinikdik na bawang, ang napapansin ko, eto kasi matagal na to, siguro mga 6 months na mula nung nalanta yung bulaklak nito. Pero sabi nga nila, pag meron daw spike ang mga Phalaenopsis, wag daw nating putulin dahil may chance na magkaroon pa sila uli ng pangalawang spike na dito magmula, or ito yung pagmula ng kikis. So hindi ko ito pinutol. Tapos ang napansin ko mula ng dinidiligan ko sila ng ng dinikdik na bawang, pati ito pinupunasan ko din. Ayan, may lumusot na iwan ko lang kung kiki ba ito or spike, kasi ayan
kasi dati nung hindi ko pa ito ginagamitan ng ng bawang, hindi pa nagkaroon ng ganito. Pero ngayon meron na, oh. Pati din dito sa niya, sa bagong spike niya. Ayan, oh. Meron, lumusot na agad. Pero dati doon sa kabila, wala. Ayan, oh. Dito, ito, oh. Pati din dito. Parang meron din. Ayan, oh. So, yun. Parang na-prove ko na parang effective talaga yung paggamit ng mga dinikdik na bawang dito sa mga orchids. Ayan. Mataba naman sila talaga, guys. So, wala akong ibang gamit na fertilizer sa kanila, kundi ito nung lang, bawang lang na ibabad sa tubig. Pati doon sa iba ko pang mga orchids. Dito sa mga orchids ko sa taas, ayan, meron pa ako dito sa itaas, pero ibang naman yan, ibang mga orchids. So yun lang guys, kung interesado kayo dun sa sa bawang, ang gawin nyo lang ay magdikdik lang kayo ng mga ilang piraso, depende din sa dami ng didiligan ninyo. Tapos ibabad lang sa tubig, yung tubig naman depende din sa dami ng didiligan ninyo. So, bahala na kayong magtansya kung ilang piraso at ilang litro ng tubig yung babara ninyo ng dinikdik ng bawang. Tapos, ibabad nyo overnight. So, yun yung gagamitin ninyong pangdilig sa mga ugat nila. Pero, para mas tipid, diligan nyo muna ng, ng tubig bago yung, basain nyo muna ng tubig yung kanilang mga ugat bago nyo diligan ng, or sprayhan ng tubig na binabad sa, bawang. Yun, tapos ginagawa ko yon every other day or minsan naman twice a week. Yun lang. Kasi pag tag-ulan, hindi ko sila masyadong dinidiligan pag malamig yung panahon. Pero pag tag-init, araw-araw ko silang dinidiligan. Ayan, so yun lang ang tips ko dito sa aking mga phalaenopsis, guys. Dito sa mga hindi pa namulaklak, sana ay mamulaklak na kayo. Pati din ito kasi hindi ko pa nakita yung yung mga bulaklak nila. Sana magkaroon na sila ng ng bulaklak. Ito talaga ang laki na niya, pero hindi pa talaga siya nagbigay ng bulaklak. So, ayan guys, ito lang muna yung mai-share ko sa inyo ngayon. Sana ay meron kayong natutunan at sana ay nag-enjoy kayo dito sa aking video. Ayan. Have a nice day everyone!